Mapagpalaan ng mga Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalapang sus, pinakamamalapang nagpupurin ko, salamat kami. Sa malayang pagkakataon pinagaloon sa bawat sa amin na pong mapakinggan ni Balang Salita, ang aming dalang Diyos magsalita ng pagkain ng aming kaluluwa. Aming pong mga webcast viewers, sila na pagkakataon malapang na makapaglingkod sa ibalingkod, patnubay mo ko sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo at lang pag-aanilangan ka sa out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, taas sa pusong pagpasalamat, ay naukulang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating po pinakamamahal na Panginoon. At ako'y nagbibigay doble paggalang, babati na sa magandang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willie Sadlameda, the entire prophet of God. Patuloy po natin sinasariwa ang blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Linus C. Almeida. Magandang hapon sa buong sambayan ng ating mga pastor. Magandang hapon sa ating po mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Noong unang panahon, nilaman ko sa lumang tipan, ang mga anak ng Diyos ay naghahain ng yung pinakamahirap, yung turtle dove, sasabi nila, maliliit na kalapati, minamahal ko na kulay puti. Ang iba ay baka, kambing, yung po kinalahandog minamahal ko, kinakatay muna bago sunugin minamahal upang paalis ng kasalanan, makapagpalaya sa isang manampalataya. Sa ating kapanahonan, minamahal ko, 2,000 years ago, inako ng ating dakilang Diyos ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, minamahal. Siya po naging haing buhay para sa atin upang tayo ilagtis ng ating dakilang Diyos. So isipin po natin, minamahal ko, Diyos na mismo ang bumaba dito sa lupa upang tayo iligtas, minamahal. Kaya nga po, ang ating pong paksain ngayon, minamahal ko, ay pamagatan nating haing buhay. Living sacrifice. Basahin po natin ang unang bersikulo, binabal ko dito sa Roma Kapitulo 5, ang bersikulo 8. Praise God. Sa mga taga-Roma, 5 talatay 8, ganito po ang pagkasulat. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Isipin po natin, minamahal, na inako ng ating dakilang Diyos, namatay, badili ang Panginoon Kristo, minamahal ko, upang iligtas tayo sa ating, sa tiyak na kapahamakan, minamahal. Kaya nga po, dapat ang tanggapin, minamahal ko, na mga tao sa daigdig, hindi po ang relihiyon, kundi ang Panginoon Kristo. Ngunit sabi nga po, mas madaling tumanggap ng relihiyon kaysa Diyos, minamahal. Upang magawa mo ipagpatuloy yung masamang gawa, ang tanggapin mo, relihiyon, minamahal ko, sapagkat sa relihiyon, binabayaran ang kaligtasan, minamahal sa atin, sa tunay na Kristiyano, ipinagtatrabaho. So, minamahal ko, God commanded His love, that while we are yet sinners, Christ died for us. So, isipin po natin, minamahal. Ano ba nga halaga, minamahal ko, na ating buhay, minamahal ko? Minamatay na para sa atin, minamahal. Ang lais lang ng ating dakilang Diyos, gawin natin yung kanyang kalooban. Yung po, minamahal. Kaya nga po tayo narito, minamahal ko, upang sa araw-araw na pananagawain, minamahal ko, malaman po natin kung anong gagawin natin, minamahal. Ang sabi, minamahal ko, ang bagong manampalataya ay binago ng ating dakilang Diyos. Sumakita po natin, hindi na katulad sa reliyon, minamahal ko, na mangungumpisal, ikukumpisal yung 7, pero yung 3 hindi. Sa atin, minamahal, sapagkat ang Diyos ay buhay, huwag kang magbukas na labi, alam ng ating pinakamamalapanon kung sino ka. Kaya nga po sabi nga, minamahal ko, pag hingi ka ng tawad sa ating dakilang Diyos, ihingi mo lahat ng pagkukulang, lahat ng makahinaan, minamahal. Sabi mo sa ating dakilang Diyos, bagamat alam niyo yun, minamahal ko. Pag binanggit mo kasi, minamahal, ibig sabihin, inaamin mo na yun ay pagkukulang mo sa harapan ng ating dakilang Diyos. At yun ang marapat, minamahal ko. Na ang tao, minamahal ko, umamin sa kanyang mga pagkukulang, minamahal. Basahin natin, minamahal ko, 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Praise God. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, ang versikulo po ay 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y maging bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Sumakita po natin, minamahal, katulad niya, balingkod, minamahal ko kapatid, ugali ko nung araw yung magmura ako. Yung natutunan ko talaga, magmura.
Ngunit ang ako po, minamahal ko tawagin ng ating dakilang Diyos, binago ng pinakamamahal na Panginoon ang aking buhay. Hindi ko magawa yung minamahal, kahit sa isip lang, minamahal. Hindi na matuloy, minamahal. At natutunan ko, minamahal ko yung mag-ayuno, minamahal ko. Na nung araw, sabihin ko, minamahal ko, kahit na ako'y lasing, kakain ako. Ngunit nung ako tawagin ng ating dakilang Diyos, doon, minamahal ko, nakita ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, minamahal ko, nabuhay ako ng 40 araw, minamahal ko na uminom lang ng tubig. So makita po natin, minamahal, papayat ka. Ngunit yung spiritual mo na pamumuhay, palulusugin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po minamahal, sabi nga po, iwasan mo lahat ng nakaririmarim sa harapan ng ating dakilang Diyos. Isang tsak na bagay, mamahalin ka ng pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya nga po, makita po natin, sa pinanggalingan natin, minamahal ko, na reliyon, minamahal ko. Natutunan natin yung maling pagsamba. Diba? Sinasamba natin ang Diyos na hindi natin kilala. Yung po, totoo, minamahal ko. Sabi nga po, serving God whom you do not know. Yung po, minamahal. Kaya nga po, tignan po natin, minamahal ko, ang sabi ng Biblia, minamahal ko, dito sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 8 at 9, praise God. Aklat ng Mateo, Kapitulo 15, ang talatay 8 at 9. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Amen. So, kanilang sinusunod, minamahal ko, utos ng tao. Sa Kristiyano, walang pagbabago. Sa kanila, pwedeng i-postpone. Pwedeng hindi muna. Yung kanilang tinatawag na minamahal ko na translasyon, minamahal. Hindi muna kasi baka mahawa sila nung pandemya. Sa atin, minamahal, sabi nga mo, nasa yung Kristiyano kung ipaglalaban mo yung kaligtasan. Dadalo ka sa gawain, bagamat may checkpoint. Ngunit tandaan po natin, minamahal, hindi po yun magiging hadlang sa isang Kristiyano sapagkat alam naman niya, babantayan siya at gagabayan siya ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nga po, ano kakatakot mo? Is na sabi ni Abel Lingkod, now I'm 70, okay, shoot me. Ang sabi nga minamahal, ang totoong Kristiyano, matagal nang patay. Nung tayo tawagin ng ating dakilang Diyos, hindi na tayo nakakaramdam ng katulad na nararamdaman, minamahal ko. At iniisip na makasalibutan, minamahal. Sa atin ngayon, minamahal ko, ang hinihintay po natin yung pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, ginawa natin ating sarili, minamahal ko, na haing buhay, minamahal. Ang mga tao, nag-iisip ng kinabukasan. Nag-iisip kung paano sila yumaman, minamahal. Tandaan po natin, minamahal, kung iniisip mo yan, minamahal ko, para sa gawa ng ating dakilang Diyos, praise the Lord. Ngunit kung ikaw mag-isip ng para sa iyo lamang, minamahal ko, tandaan po natin, di baling pumunta ka sa langit na naghihirap kaysa mayaman ka na maiwan ka dito sa lupa. Tandaan po natin, minamahal ko, ang kahirapan na hindi na alam ng tao, minamahal ko. Ngunit sa atin na sumasampalatay sa atin dakilang Diyos, alam po natin, minamahal, na may sakripisyo tayo, minamahal kong kapatid. Sabi nga po, ay balik ko, sabi nga po, magmula ka ng umaga, hindi ako kumain ng kanin, minamahal. Bakit, minamahal? Ang sabi nga, pag nagkaedad ka na, kinakailangan magkarga ka ng konti. Ngunit tandaan po natin, minamahal, it is our sacrifice to God. Malaman na ating pinakamamahal na Panginoon na kahit na, sabi nga, kailangan ng iyong physical na pangatawan. Ngunit mas nanaisin mo pa ang spiritual, minamahal, isang tiyak na bagay, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi, minamahal ko, nabasa ba natin, minamahal ko, yung maling pagsamba, 15:8-9. Yung isa pa, minamahal ko, awit 115, 2 hanggang 9, minamahal ko. Tignan po natin ginagawa, minamahal ko natin kababayan, minamahal ko, na alam po natin. Pakibasa lang po, beloved brother nato. Sa mga awit, 115, talatay 2 hanggang 9, ganito po ang pagkasulat. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan naroon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga bibig, ngunit sila ay hindi nagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakita. Sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. 7. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan.
Mga paa ay meron sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ni nagsasalita man sila sa kanilang mga ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. 9. O Israel, tumiwala ka sa Panginoon. Siya ay kanyang saklolo at kanilang kalasag. Amen. Puri na natin dakilan Diyos. So, sabi nga po, ang Panginoon ng Israel, minamahal ko, siya ang saklolo at siya ang kalasag. Ang mga tao, minamahal ko, ang nakagisnan natin, iba yung sinasamba natin, minamahal ko? Yung ba ang mukha ng Panginoon, yung nakikita na marami? Para siyang European, hindi naman siya mukhang Israelitas. So, gano'n pinaniwala na reliyon ang tao minamahal. Na hanggang ngayon, minamahal ko. Yun ang kanilang sinasamba. Yun ang magliligtas sa kanila. Ngunit tingnan po natin, minamahal ko, sa pangyayari sa buong daigdig, tahimik sila. Ang namumulo, minamahal. Bakit? Ang sabi siguro, marahil, nung pinaka-head nila, huwag kayong makialam, programa namin yan. So makita po natin, minamahal ko, ilan ang babawasin nilang Pilipino sa buong daigdig, minamahal ko, o tao. Napakarami na, minamahal. Maski nga nabangga ng tricycle, minamahal ko, yun ang kanilang sinasabi, pandemic. So makita po natin kung gaano kadaya ang tao, minamahal ko. Ang kapwa na Pilipino, minamahal ko, naghanap buhay sa kanyang kapwa Pilipino. Tandaan po natin, minamahal. Maging haing buhay tayo. A living sacrifice. Tandaan po natin, minamahal ko, kung inisip po natin, minamahal ko, natin, tayo pagpapalain natin dakilan Diyos sa amen. Sa mga huling araw, sabi nga ng ating minamahal ginagalang na pastor, darating araw na sasagana ang kanyang iglesia. So yun po minamahal. Tandaan po natin, sa anumang paraan, gagawin yun ng ating dakilan Diyos. Ngunit sabi nga po, magpatuloy ka maglingkod sa ating pinakamamalapan, gawin mo yung karapat dapat mong gawin. Kumilos ka sa dapat mong ikilos. Magsalita ka ng dapat mong isalita, minamahal ko. Sapagkat tandaan po natin, minamahal ko, the angel of the Lord incompeteth the righteous. Sinasamahan na mga anghel ng ating dakilan Diyos ang mga nasa katwiran. So, haing buhay, minamahal. Makita po natin ngayon, minamahal ko. Isang versikulo matatapos natin, minamahal ko. Roma 12:1-2. Basahin po natin, praise God. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, ang bersikulo po ay 1 at 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. So, minamahal ko yun ang haing buhay. Huwag tayong sumunod sa uso. Tignan natin ating mga sarili kung Kristiyano ka ba tayo. Tandaan po natin, minamahal, oo, hindi ka namin nakikita, pero nakikita ka ng dakilan Diyos. Ang puso mo ba'y tapat sa Kanya? O naglingid ka pa ng para sa'yo? Ikaw magdidesisyon. Tandaan po natin, minamahal, marami ako nakikita. Sabi ko, kung minsan, may espiritu kaya ito ng Diyos. Katanungan, minamahal. Bakit minamahal ko? Sapagat, tuturuan ka ng Diyos with knowledge and understanding. May kaalaman at pangunawa. Ginagawa mo ba ang kalooban ng mahal na Panginoon o ikaw nasusunod sa buhay mo? Tandaan po natin, minamahal. Babalik ang ating dakilan Diyos sa biglaan, hindi mo alam kung kailan, kung anong araw, kung anong oras sa gabi, umaga. At babalikan ng ating dakilan Diyos, yun lamang tapat, naglilingkod sa Kanya. So sabihin mo, nagbibigay naman ako ikaputan, dumadalo naman ako. Sumusunod ka nga ba? Doon sa Roma 12:1-2. Tandaan po natin, minamahal. Hindi ko babanggitin kung ano yung pagkukulang. Isipin mo. Huwag mo itong ibabaliwala. Kung yun lang, minamahal ko, maiwan ka. Eh di sinsana, ginawa mo na. Ngunit, ang sabi natin na kay Diyos, turuan mo ako, pinakamamala Panginoon, na gawin ang iyong kalooban. Ayon sa iyong
isinulat sa Biblia. Tandaan po natin yun, minamahal. God is watching us. Ito sinasabi, binabantayan tayo ng walang Panginoon. Bakit hindi pa nagra-rapture? Pinahahaba pa? Bakit? Meron pa nagsasarili, minamahal. Tandaan po natin, minamahal. Ito pangyayaring ito, minamahal ko. Hindi yung gawa ng kaaway ang ating pong babantayan. Ang tingnan natin, minamahal ko, yung salita ng ating dakilang Diyos. Sapagkat yung gawa ng kaaway, mananatili yan, magpapatuloy yan, minamahal. Ngunit, ang sabi nga po, nakabasa ako ng isang magandang quotation sa Facebook, minamahal ko. Ano magagawa ng isang butil ng mikrobyo sa isang pananampalataya? Nagasilik rin yun. Sabi nga po, kaya ang yung pandemya ay kasi laki ng butil ng mustasa, tapatan mo rin siya ng pananampalataya na katulad nun. And say to this mountain, be thou removed, and it will go yonder place. Ibig sabihin, minamahal, matatapatan mo na higit pa, minamahal ko. Sapagkat hindi lamang gasilaki ng butil ng mustasa ang iyong pananampalataya. Kung sabi nga po, ang totoong Kristiyano, gadaigdig ang kanyang pananampalataya. Hinihintay niya ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at binibantayan niya ang paglilingkod niya sa ating pinakamamalang Panginoon. Yun po mahalaga, minamahal. Yun po mahalaga sa isang mananampalataya, minamahal mga kapatid. Kaya nga po, present yourself as a living sacrifice. Nagawa na natin yun, minamahal ko. Nagawa na natin yun. Panataliin natin yung minamahal ko hanggang sa pabalik ng ating dakilang Diyos. At sabi nga yung balingkod, minamahal ko, mawala yung salamin ko, minamahal ko, ilang years ago. Hindi na ako nagsuot ng salamin. Ang sabi ng ating pong magulang sa Malapanganon, isulat mo ang bersikulo mo sa papel. At yun ang ginagawa ko, minamahal. Sa akin yun, minamahal na kapatid. Sapagkat naniwala ako sa sabi natin magulang sa Malapanganon. Yung kahinaan ng katawan, minamahal. Naramdaman ko yun when I turned mga 69, minamahal. Nung mag-69 ako, minamahal, naramdaman ko na unti-unti humihina ang katawan ko. Hindi naman sa nagbawas ako ng pagkain, minamahal. Tuloy-tuloy kain ko, minamahal, mga kapatid. Maliban sa araw ng gawain. Nung mag-70 ako, minamahal ko na, sabi ko, naramdaman ko talaga. Ngunit, sa araw na ngayon, minamahal, araw ngayon, hiningi ko sa ating Malapanganon pa na kung ako'y gagamitin mo sa gawain, palakasin mo ako katulad ng araw. Wala akong ibang hiningi, minamahal, kundi yun lang, minamahal ko. At tunay po na nararamdaman ko, minamahal. Last 2 days ago, minamahal. Nararamdaman ko na kaya ko nang humiga, minamahal, yung kaya kong tumayo sa Catherine na hindi ako nahihirapan. Hindi na rin ako, mabilis na rin ang lakad ko, minamahal. So nakita ko, minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Sabi, bakit mo hindi bibigay ang sarili mo na haing buhay sa Malapanganon? Samantalang kaya naman niyang palakasin ang katawan mo. Yung minamahal ko, inaasa natin sa ating dakilang Diyos, minamahal. Na sa bawat paghingi natin sa pinakamamalapon, tutugunin niya ito, minamahal ko. May kadahilanan kung bakit, minamahal. Hindi natin alam, minamahal ko, bakit tayo narito? Bakit tayo diligtas ng ating dakilang Diyos? Ang dami naman mayayaman dyan. Ang dami ng tao sa daigdig. Minamahal, bakit tayo, minamahal ko? Sapagkat nung araw pa isinulat na ng ating dakilang Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kaya minamahal, kung nais po natin ng langit, minamahal, ipakita natin sa ating pinakamamalapon yung haing buhay, minamahal ko. Nais makita ng ating dakilang Diyos yun, minamahal ko, sa bawat isa. Naglilingkod tayo, minamahal ko, na hindi tayo nagmamurmur. Hindi tayo pabulong-bulong, minamahal. Akin ang iba, minamahal ko. Inalis ng ating dakilang, kinalas sila, bakit, minamahal? Alam ng pinakamamalapon ng minamahal ko, na pagdating na matitinding utos, minamahal, hindi nila kakayanin. May sarili silang programa sa kanilang buhay. Ngunit ang pag-programa mo ay sa salita ng ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, ililigtas ka ng ating pinakamamalang Panginoon. Kaya nga po, minamahal, hindi kalilimutan ng ating dakilang Diyos ang mabubuti mong gawa. Hindi kalilimutan yun ng pinakamamalang Panginoon. Tandaan niyo, minamahal.
Kanina nga lang, kasi noong araw, nung ako nasa serbisyo, minamahal ko, na-assign ako sa lugar ng Bicol, minamahal. Natutunan ko yung luto nila, minamahal ko, na hindi na rin magawa ngayon, minamahal, sapagkat busy tayo, nag-iisa ako sa buhay, minamahal. May nagsabi nga sa akin, isang mataas na tao sa gobyerno, sabi niya, ipapakain ba ito? Hindi lang makain, minamahal ko yung totoong Bicol Express ng Bicolano, minamahal. Hindi kaya nung Ilocano, minamahal ko. Baka umatras yan. Ngunit yun ang na-miss ng iyong kapatid, minamahal ko. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, minamahal. Yun na lang. Napakabuti ng pinakamamahal pa doon. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na ibigay niya, minamahal ko yung mga isipan na gano'n, minamahal ko. Hindi masabi nga, kahit na naman, pwede natin kainin, minamahal ko. Pwede nga hindi tayo kumain, minamahal. Ngunit ang dakilang Diyos, minamahal ko, tinitignan niya, minamahal. Ang kinikilos ng bawat isa. Tinitignan niya ang puso, minamahal ko, na paggising mo sa baga, kahit na hindi magsalita, nakahiga pala ako, nagtatas ako ng kamay. Ibig sabihin, inaabot ko yung kabutihan ng ating dakilang Diyos. Nasasabi ko, I love you, Lord. Maraming salamat sa panibagong buhay na ito. Pero nanatili, habang bigyan ng kalakasan ng dakilang Diyos, habang bigyan ng pagkakataon, binabal ko, isipin po natin, we don't own ourselves. Ang ating sarili, hindi natin pag-aari. Pag-aari na ito ng ating dakilang Diyos nang tayo po yung babautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ano marapat natin gawin, minamahal, gawin po natin yung minamahal. Sa libutan, hindi niya maisip yan. Ngunit ang anak na Diyos, minamahal ko, lagi niyang iniisip na makagawa siya ng mabubuting bagay sa harapan ng ating dakilang Diyos. Huli versikulo, Hebreo Kapitulo 6, versikulo 10. Maganda ating manunugtog, ang ating mga awit, minamahal. Hebreo Kapitulo 6, ang talatay 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon ay nagsisipaglingkod kayo. Amen. So makita natin, hindi kalilimutan ng ating dakilang Diyos sa mabubuti nating gawa. Isipin niya sa nagbago ng ating dila, minamahal. Noong araw, palamura. Ngayon, pwede natin sabihin, I love you, Lord. I love you, Brad. Noong araw, laging iniisip, minamahal ko, huwag ka lang magkamali, bubunutan kita. At sabi niya, balingkod, pag bumunot ako, may tama ka. Nagsabi nga ako kanina sa kasama ko, umabot ako ng staff sergeant. Umabot ako ng 7 taon lang sa servisyo, minamahal ko. Staff sergeant ako noong ika-6 na taon. Ibig sabihin na, po-promote ako, minamahal ko. Hindi umabot ng 2 taon, minamahal. Anong dahilan? Masyado ako masunurin. Di lang gagawin ko ngayon, minamahal. Gagawin ko yung pagsunod sa ating dakilang Diyos. Bakit, minamahal? Wala ako may babalik sa Diyos. Wala ako may babayad sa Kanya. Wala akong may bibigay sa pinakamamalapan na hindi galing sa Kanya. Gagawin ko, haing buhay ang aking sarili. Sabi nila sa atin, minamahal, wala tayo sa ating sarili pag-iisip. Totoo. Sapagkat nung araw pa, minamahal ko, ang pag-iisip natin sa ating pinakamamalapan noon, yun ang nararapat. Yun ang dapat po natin gawin, minamahal. Wala tayo sa ating sarili, minamahal ko, kundi tayo pag-aari ng ating pinakamamahal Panginoon. Kaya tayo tumayo, minamahal. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Isipin po natin kung gaano tayo minahal ng pinakamamahal ng Panginoon kahit na tayo po'y makasalanan. Kaya kung minsan, hindi natin nagagawa yung kalooban ng mahal ng Panginoon. Ngunit naroon pa rin
Minamahal ko yung kanya pong pagpapaalala sa atin. Lumakad ka, Kristiyano. Lumakad ka. Ang kapahingahan mo ay hindi dito sa lupa, kundi sa langit, sa piling na malapakang Panginoon. Bakit ko ipagkakait ang oras ko, ang aking buhay, ang aking kalakasan, ang aking lahat, sa dakilang Diyos na nagmahal sa akin? Bakit ako tatanggi sa kanyang sasabihin sa akin? Na alam ko na ba na pag ginawa ko kanyang kalooban, biyaya ang tatanggapin ko. Awitan natin ang ating dakilang Diyos minamahal. Awitan natin pinakamamahal na Panginoon. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Jesus, nasa na kung wala. Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y ito nagturusan, alipin ang kasalanan, problema'y makayanan, hindi alam kung saan pumunta. Di ba ganun ang buhay natin, mga minamahal? Hinaharap natin kaligayahan sa beer house, sa bungangaya, sa ating mga barkada. Wala kapayapaan. Ano kaya ang buhay Lagi salat sa pera, binamahal. Laging hinahanap yung pautangan. Ang kamag-anak na nagmamahal, daw, binamahal. Isang araw, tinawag tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi natin alam, binamahal. Dalawang araw pala. Pinili na tayo ng ating dakilang Diyos. Binago niya ang ating buhay. Binigyan niya ang direksyon ng ating mga lakad. Isang araw, ang sabi natin, O Diyos, gagawin kong hain ng aking buhay. Wala akong may bibigay sa iyo. Wala kang satin ng salamat sa iyo, pinakababa ng Panginoon. Hallelujah! Ikot-ikot pa tayo, binamahal. Kala natin sa paggawa natin ng kasamaan, liligayan tayo. Ang iba'y nakulong. Ang iba'y nasaktan, binamahal. Ulit isang araw, kamay na natin dakilang Diyos, inangay tayo sa mananagawain ito. Binuktan na binuksan ng Diyos ang ating kaisipan sa pagkita ng pagtulan sa Panginoon. Nakita natin na mali pala tayo nung araw. Ang Diyos ang tama. Ang programa ng Diyos sa atin ay siyang dapat natin lakaran.
kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sa araw pong ito sa ating mga baguhan, bisita sa araw na ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos. Napakahalaga ng kaligtasan. Mga minamahal, pakinggan niyo po ang sasabihin. May 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya po ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Unang-una ay pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Mga mahal, dapat ating maunawaan na may nag-isang Diyos sa langit na dapat pasampalatayanan, paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan na walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal, ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At ang pangalawang reglamento ng kaligtasan ay pagsisisi. Sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung makadiyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Lahat ng ating nagawang pagkakasala, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, ito po ay dapat nating talikuran at huwag natin babalikan at pagsisihan, mga minamahal. Yun po ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi. Ang pangatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang layunin para mapatawad ang kanyang pagkakasala. At ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa. Kanina nakita natin, habang nagpupuri, ang ilan ay nanginginig, ang ilan ay umiyak, lumuluha sila. Yun po ay hindi luha ng kalungkutan. Yun po ay luha ng kagalakan. Tanda na sila po, mga minamahal, ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Yun po ang pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya sa pagkataong itong mga minamahal, sa ating baguhan, sa araw pong ito, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon, itaas niyo yung 2 kamay. Iyuko ang inyong ulo, tanda ng pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon, maging ating live webcast viewers sa mandako na roon. Banggitin niyo ang panalangin aking sasabihin. Sabihin niyo, mga minamahal, mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo po aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Baba na po yung 2 kamay. Kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at pagpagpala namin Ama sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Sa dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista,
Aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos. Hallelujah. Sama-sama namin dinadalangin, mahal na Panginoon, ang kaluluwang tumanggap sa iyo, mahal na sa araw pong ito. Dakilang Diyos, kapagan mo siya, mahal na Panginoon, maging aming live webcast viewers na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, dakilang Diyos. Batid namin, mahal na Panginoon, hindi maiksi iyong kamay upang hindi mo sila maabot, dakilang Diyos. Iligtas mo sila. 10 na ka namang mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Pagkaluban mo sila, mahal na Panginoon, pagkataon na sila makapaglingkod sa iyo, dakilang Diyos. Pagkaluban mo, mahal na Panginoon, na maganap sa kanilang buhay, mahal na Panginoon, ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, para makumpleto po yung inyong pagtanggap sa pagsagawa ng reglamento ng kaligtasan. Kinakailangan nyo po magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Right after the service, may bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Huwag po kayong mag-alala sa inyong pong kasuotan sapagkat mayroon po tayong baptismal robe dyan na magagamit upang yung inyong damit ay hindi babasa. Makabalik na po sa kinaupo ating mahal na kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po tuloy-tuloy na sa lahat ng ating pong mga pangailangan. Narito po ang ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Rodel. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po naparito upang makinig ng salita ng ating dakilang Diyos. At hindi lamang yan ang ibigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon, tutugunin niya ang panalangin ng bawat isa. Alam po natin, minamahal ko sa panahon ito, nangyayari sa buong daigdig. Hingin natin sa ating dakilang Diyos ang tibay ng ating panampalataya. Nang salita lamang ng pinakamamahal na Panginoon, ang gabay para sa atin. Ang tao sa buong daigdig, minamahal ko, hindi nila alam kung ano nangyayari. Nagsasalita sila ng mga bagay, minamahal ko na hindi nila nalalaman. Ngunit alam natin, minamahal, sa isang iglap, nagpagawalik ng ating dakilang Diyos, hindi nila tayo makikita. Kaya nga po sa atin, hingin natin yung 100% ang panampalataya na magawa natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos ayon po sa Kanyang iniisip na mabuti, minamahal ko. Na hindi po masaya yung ating paglilingkod sa mga Panginoon. Na habang buhay, sa mahabang buhay, sa walang hanggang buhay, kasama natin ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sandaling ito, ipanalangin natin ang ating mga loved ones na hindi pa naglilingkod sa mga Panginoon, ang ating mga kaibigan, nabigyan tayo ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos upang maipalaganap pa ang Kanyang banal na salita. At patibayin ng ating dakilang Diyos ang ating panampalataya upang magawa natin ang Kanyang lubos na kalooban. Manalangin po tayo sa ating dakilang Diyos, minamahal. Opo, dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinakamamahal na Panginoon, sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, narito kami sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat po ng pagkukulang sa mga kaya na napagbigyan. Patawad po, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, Diyos, ang patuloy na pagbibigyan ng kalakasan, kalusugan, pag-ingat sa aming mga minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, yung banal na propeta. The beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng manggagawa at minamahal na kapatiran sa buong digdig. Dalangin po namin, Diyos, maging matibay po ang aming pong panampalataya sa iyo. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Make us strong indeed, the power of thy might. Dalangin po namin, Diyos, ang kaligtasan na aming pumamahal sa buhay na hindi pa naglilingkod sa iyo, mga kaibigan. Ang aming mga kapitbahay, mahal na Panginoon, maunawaan nila, mahal na Panginoon, na pangyayaring ito, mahal na Panginoon, ay tanda ng iyong pagbabalik. Sa sandaling ito, kami dumudul sa ito ng biyaya, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, Diyos, hallelujah, ang katugunan ba bawat isa sa amin. At sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of belief and doubts, cast out, cast out, cast out, demons of hindrances, cast out, in the mighty name of Jesus. We bind the power of Satan, in Jesus' mighty name we pray. Be healed right now, problem be solved, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Puri natin dakilan Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kinin natin nakatugunan na panalangin ng bawat isa, minamahal ko. Sabi nga po, at the top of our voice, minamahal. Lumbukso tayo, minamahal ko. Hindi nag-aanilangan sapagkat ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Gawin po natin, minamahal ko. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpakan natin at dakilan Diyos. Thank you, dearest Jesus. Thank you, Lord God. At tayo po minamahal ko, dadako sa atong anak.